Ang 1916 ay isa sa mga pinakamadugong taon ng unang digmaang pandaigdig. Ito ang taon kung saan ang kasumpa-sumpa ng mga labanan ng Somme at Verdun ay kumitil ng mahigit 2 milyong buhay sa loob lamang ng ilang buwan. Ang digmaan ay nagngangalit ng mas matagal kaysa sa inaasahan ng magkabilang panig at kasangkot sa mahigit 3 kapat ng mundo. Pagsapit ng bagong taon, hawak ng Central Powers ang kalamangan sa mga puwersang Allied, kahit na ang magkabilang panig ay dumanas ng malaking pagkalugi. Bilang tugon sa mga kahilingan mula sa Estados Unidos, lumuwag ang Alemanya sa pagkahahawak nito sa Atlantiko sa pamamagitan ng pag-utos sa mga U-boat nito na huwag umatake sa mga sasakyang sibilyan. Napanatili ng Britain ang naval blockade nito sa North Sea na pinipigilan ang mga sasakyang pangkalakal na makarating sa Germany. Parehong nahihirapan ang Allies at Central Powers na ma-access ang mga supply mula sa ibang bansa. Sa Western Front, napanatili ng Germany ang air superiority salamat sa mga technological na pagsulong sa aviation at armaments. Sa lupa, ang mga kabataang lalaki ay nanglulupaypay sa tunaw na mga kanal. Marami ang namatay sa gangrene at sakit na dulot ng masasamang kondisyon ng pamumuhay. Itinigil ng mga puwersang Ruso ang kanilang pag-atras mula sa Eastern Front, muling nagsama-sama at nag-organisa ng matatag na paninindigan laban sa pagod at nagyelo na Central Powers. Ang mga Allies ay dumanas ng isang kakilakilabot na pagkatalo sa mga kamay ng Ottoman Empire sa Gallipoli Peninsula. Gayunpaman, nagtagumpay ang mga puwersang Allied na kontrolin ang silangang dulo ng Dardanelles sa pamamagitan ng paglalagay ng mga anti-submarine net. 8 buwan pagkatapos ng landing ng Allied, napilitan silang lumikas. Ang mga Allies at Anzac forces ang may pakana ng isang makinang na paglikas sa peninsula. Ang mga Allies at Anzac ay nilagyan ng mga mekanismo ng mga lalagyan ng tubig na nakakabit sa pamamagitan ng tali sa mga rifle trigger. Kapag puno na, hihilahin ang lalagyan ng string at ang rifle ay epektibong self-shoot. Sa Amerika, sinubukan ni Pangulong Woodrow Wilson na ayusin ang mga negosasyong pangkapayapaan sa pagitan ng mga naglalabanang bansa sa Europa. Ngunit nabigo ang mga plano. Sa unang ilang linggo ng Enero, patuloy na natalo ng mga puwersang Austro-Hungarian ang Serbia at ang mga kaalyado nito sa pamamagitan ng pagsakop sa kaharian ng Montenegro. Bagamat nagawang pigilan ng mga kaalyado ng Serbia ang nakatataas na hukbong Austro-Hungarian sa labanan ng Mojkovac, ang mga puwersa ng Montenegrin ay natalo sa kalaunan. Sa hangganan ng Russia-Ottoman, inakyat ng mga Ruso ang isang buwang Erzurum offensive, bahagi ng Caucasus Campaign laban sa mga puwersang Turko. Ito ay isang magastos na paglusob, ngunit nagresulta sa pagkuha ng pinatibay na lungsod ng Erzurum, na nagtataglay ng taktikal na kahalagahan. Sa pagtatapos ng Enero at hanggang Pebrero, nagawang talunin ng mga puwersa ng Allied ang mga Germans sa Cameroon, pagkatapos ng 17 nakamamatay na buwan ng pagsalakay. Sa katapusan ng Enero, ang United Kingdom ay nagsabatas ng pagpapatala para sa mga lalaking walang asawa na may edad sa pagitan ng 18 at 40. Noong ika-21 ng Pebrero, nagsimula ang mga Germans ng 9 na buwang opensiba laban sa mga puwersang Pranses sa makasaysayang French city ng Verdun. Nagsimula ang pag-atake sa kalahating araw na pagbomba ng artilerya na idinisenyo upang durugin ang mga depensa ng Pransya at mga network ng trench. Dahil sa mga guho ng mga depensa ng Pransya, ang mga puwersang Aleman ay gumawa ng magaan na trabaho sa paghuli sa mga giniba na linya. Nakuha ang malawak na bahagi ng teritoryo sa tabi ng Ilog Meuse. Gayunpaman, ang opensiba ng Aleman ay natigil nang muling nagsama-sama ang mga Pranses na may mga karagdagang reinforcements. Pagsapit ng Marso, ang taglamig ay naging tagsibol, at ang opensiba ng Aleman ay natigil dahil sa nagyeyelong pagtunaw ng lupa na naging dahilan upang imposibleng tumawid. Noong ika-6, ipinagpatuloy ng mga Aleman ang kanilang pag-atake sa Verdun. Nilalayon nila ang Côte Triomphore at Le Mort-Homme, 2 burol na lubhang ipinagtanggol. Ngunit ang mga Pranses ay humukay, ginamit ang kalamangan ng mas mataas na lugar upang labanan ang kanilang mga umaatake. Noong ika-18 ng Marso, ang mga puwersang Ruso ay naglunsad ng medyo nagmamadaling opensiba laban sa Central Powers sa Lake Naroch sa Eastern Front. Dahil sa padalos-dalos na organisasyon ng minamadaling opensiba at mahinang reconnaissance, ang pag-atake ay isang kumpletong sakuna. Ang mga puwersang Ruso ay natalo ng 5 beses na mas maraming tao. Sa mga huling araw ng Abril,
Ang mga Republikano sa Ireland ay naglunsad ng isang pag-aalsa laban sa mga puwersa ng Britanya bilang protesta sa pamahala ng Britanya. Ang 6 na araw na pag-aalsa ay nakilala bilang Easter Rising, isang paghihimaksik na nakakita ng libu-libong mga Irish na revolusyonaryo na lumaban upang makakuha ng isang independenteng Ireland. Agad na pinatay ng British ang pag-aalsa na humantong sa walang kondisyong pagsuko ng mga Republikano noong ika-29 ng Abril. Matapos ang pagsuko, marami sa mga pinuno ng himagsikan ay pinatay para sa kanilang papel sa pag-aalsa. Nanatili ang Ireland sa ilalim ng martial law hanggang 1920. Noong ika-29 ng Abril, kasunod ng isang mahaba at nakakapagod na 5 buwan pagkubkob sa Kutalamara sa Mesopotamia, sumuko ang mga sundalong British at Indian sa mga puwersa ng Turko. Ang pagsuko ay isa sa pinakamalaki sa kasaysayan ng Britanya. 13,000 sundalo ang dinala sa isang kampong bilangguan sa Aleppo. Karamihan sa mga sundalong ito ay namatay habang nakakulong. Ito ay isang nakakahiyang pagkawala para sa mga British. Noong ika-3 ng Mayo, inilunsad ng mga puwersang Aleman sa Verdun ang kanilang pangalawang pag-atake sa kanlurang pampang ng Ilog Meuse. Pagkatapos ng 3 mahihirap na araw ng labanan, nagtagumpay sila sa pagguha ng Côte d'Ivoire 4 at Le Mort-Tambourol mula sa Prances. Sa pagtatapos ng Mayo, nakipagtulungan ang Grand Fleet ng British Royal Navy sa High Seas Fleet ng German Navy sa North Sea sa naging kilala bilang Battle of Jutland. Sa pagsisikap na lansagin ang blockade ng Britanya, binalak ng mga Aleman na akitin ang bahagi ng British Fleet na makipag-ugnayan sa kanilang mas mabibigat na barko. Alam ng mga Germans na ang kanilang hukbong dagat ay mas mababa sa kanilang mga katapat na British, kaya hindi sila makakagawa ng isang buong pag-atake nang hindi nanganganib na ma-outgunned. Noong ika-3 ng Mayo, isang paunang esquadron ng mga British battlecruiser ang naglayag palayo sa pangunahing fleet upang mag-scout para sa German High Seas Fleet. Pagsapit ng hapon, ang mga British battlecruiser ay nakipagpulong sa mga German cruiser. Pagkatapos ng maikling palitan ng putok, ang mga barkong British ay tumalikod at bumalik sa pangunahing fleet. Paglubog ng araw ng gabing iyon, nagtagpo ang dalawang armada at nagpaputok. Sa hating gabi, pagkatapos ng maraming oras ng pakikipaglaban at maraming buhay ang nasawi, ang German fleet ay nagawang makalusot sa isang likurang vanguard ng British fleet na nakabox sa kanila at nagawang makatakas sa pangunahing daungan ng fleet. Sa pagtatapos ng malaking labanan sa dagat, ang British ay nawala ng 14 sa 151 malakas na armada nito. Ang mga Aleman ay nawala ng 11 sa kanilang 79. Bagamat walang panig ang talagang nanalo, pareho silang nag-claim na nanalo sa labanan. Bumalik sa daungan ng German Navy at nanatili doon hanggang sa katapusan ng digmaan. Ipinagpatuloy ng British Navy ang blockade sa North Sea. Pagsapit ng tag-araw, ang Central Powers sa Europe ay nagsimulang makaramdam ng pagpisil ng sumusulong na hukbong Ruso nang gumawa ito ng malakas na mga tagumpay laban sa mga puwersang Austro-Hungarian. Ang mga Italyano ay dahan-dahan, ngunit tiyak na gumagapang sa katimugang mga rehiyon ng Austria-Hungary. Kinailangan ng Central Powers na i-reshuffle ang mga puwersa nito upang baybayin ang hangganan ng Austro-Hungarian sa Eastern Front laban sa mabagal na pagsulong ng mga Ruso. Noong ika-24 ng Hunyo, nagsimula ang 7 araw na pagbomba ng artilerya ng Allied sa mga trench ng Aleman malapit sa Ilog Somme. Ang pag-asa ay ang gayong mabigat na welga ay makapinsala sa mga depensa ng Aleman na magbibigay daan para sa mas malaking opensiba na susunod. Mahigit sa 1 milyong shell ang nahulog sa loob ng 15 milya na kahabaan ng mga linya ng Aleman, ngunit nabigo itong magdulot ng antas ng pinsala na kailangan. Ang unang yugto ng brutal na labanan ng Somme ay nagsimula noong ika-1 ng Hulyo. Sa una, ang mga puwersang Allied ay gumawa ng ilang makabuluhang tagumpay. Gayunpaman, habang ang madugong araw ay lumipat, ang mga Aleman ay nakipagtalo sa British sa isang napakalaking pagkatalo. Sa unang araw ng labanan ng Somme, ang mga puwersang British ay nawala sa 19,000 tropa, mahigit 38,000 pa ang nasugatan. Ito ay nananatiling isa sa mga pinakamadugong araw sa modernong kasaysayan ng militar. Nagpapatuloy ang labanan habang ang bawat panig ay desperadong kumapit sa mga yarda lamang ng lupa. Sa Verdun, ang mga puwersang Aleman ay muling nakipag-ugnayan sa mga Pranses, habang ang labanan sa Somme ay nagpatuloy ng sabay-sabay.
Sa pagtatapos ng Agosto, pinatigil ng mga Aleman ang pag-atake at nagsimulang ituon ang kanilang mga puwersa sa Somme. Noong ika-15 ng Setyembre, isang bagong sandata ang sumama sa laban, isang sandata na upang isecure ang sarili bilang isa sa pinakamakapangyarihan at iconic na tool ng modernong pakikidigma, ang tangke. Ang tangke ng British Mark I ay nagreklamo sa larangan ng digmaan at nakipag-ugnayan sa mga puwersang Aleman. Ngunit ang primitive na hayop ay limitado. Dumanas ito ng walang katapusang mga problema sa makina at hindi gumana ng kasing episyente gaya ng inaasahan ng British. Sa wakas ay natapos na ng Allies ang nakamamatay na opensiba sa Somme noong ika-18 ng Nobyembre. Nagawa nilang makakuha ng humigit kumulang 5 milya mula sa mga Germans. Nakakabigla ang bilang ng mga nasawi. Mahigit 1 milyong sundalong Allied at German ang pinatay sa nakamamatay na marshland na naghihiwalay sa mga trenches. Sa pagtatapos ng 1916, ang bilang ng mga namatay ay tumaas ng milyon-milyon. Mas maraming bansa ang nagdeklara ng digmaan sa Central Powers. Ang Italy, Portugal at Romania ay sumali sa Allies. Ang pag-aalsa ng Arabo, na pinamunuan ni T.E. Lawrence, ay nagsimulang pumutol sa mga linya ng Ottoman at nagtagumpay. Naglabas ang US ng matinding banta na puputulin nito ang diplomatikong relasyon sa Germany kung mabibigo siyang sugpuin ang kanyang mga operasyong U-boat. Ang paglahok ng US ay nagsimulang tila mas malamang sa araw.